Yan, nag-record. Alright, so class, good afternoon sa inyong lahat. Okay, so we are now in week 7 and 8, module 1. Okay, so the coverage for week 7 and 8. So the topic that we need to discuss today is about the control structure. And under this topic is the selection control structure. And we also have the if statement, indentation in Python, and multi-way selection, combined and nested selection. All right. So class, when we talk about control structure, so according to the structure theorem, so any computer program can be written using the basic control structure. So control structure are essential parts of programming that allow you to specify the flow of execution in your code. Okay? So, lahat ng mga system na na-encounter nyo, nagagamit ninyo, lahat yan ginagamitan ng control structure. Kahit yung sa simula pa lang ng pag-open ng system, 'di ba? Nag-i-input kayo ng username and password. So, merong under ng code noon na may control structure. So, ano-ano po ba yung mga control structure na ginagamit ng mga programmer para makagawa sila ng isang system? Okay, so we have 3 fundamental control structure. So the number one control structure is the sequence control structure. Number 2 is decision control structure and loop control structure. So I have here an example of different for these types of control structure. For example, in the sequence control structure, in real life situation, so I have here the example that to combine the liquid ingredients and next add the dry ones. So as you can see in the example, we use the word next since it is a sequence control structure. From the word sequence, naka-sequence lang siya. Yung sunod-sunod lang kung ano yung gagawing step. So dito naman sa decision control structure, I have an example also. So if the tomatoes are fresh, then simmer them. But if canned, skip this step. So ano yung example ano yung naka-ano dito class, naka-highlight? Ano yung naka-highlight na example dito? Yung ano yung word na nagha-highlight para kay decision control structure? Yes, Miguel. Yung word na but po. What else? Yes, Hannah. Ano yung nag-highlight na word para kay decision control structure? Transcription pala 'tong ginagawa natin. Ano yung nag-highlight dun sa decision? From the word decision. Yung word na if, 'di ba? Kaya decision kasi if kung mayroong decision na true, kung may decision na false, may gagawin. May task na gagawin. Halimbawa, if age is greater than 18, then anong gagawin? You can vote. But if you are below 18, you cannot vote. So mayroong decision sa bawat kung magto-true man siya or kung magfo-false. Okay? While in the loop control structure, ito naman class, tingnan niyo yung pagkakaiba ng tatlo. Ito naka-sequence, ito may if condition.
Then may gagawing step, either true or false. Ito naman, si loop control structure in real life situation. Ito yung instruction niya. Beat the egg whites until, ayun no, until, ayun din yung word na until, they form a soft peaks. Ibig sabihin, dito kay loop control structure, hanggat hindi mo nasa-satisfy or na ibibigay yung pinaka-final na step, hindi ka titigil. Hindi ka titigil ng pag-ano mo, paggawa mo. Okay? So, sana na ano niyo yung different ng tatlo, yung tatlong fundamental control structure. Ito sa real life situation, ha? Then try natin siyang i-apply sa programming. Okay, so ito class. Sequence control structure carry out a series of arithmetic operation. So para ma-satisfy yung bawat steps, gagamit ka dito ng mga arithmetic operation. Kasi step by step to eh. Step by step na walang decision dito. Basta tuloy-tuloy lang yung paggawa mo. But gumagamit siya dito ng arithmetic operation, assigning result to variables. So sa decision control structure, under ng control structure is the if-then. Ito yung ginagamitan ng if-then. May mga sample tayo mamaya. If, then, else. Okay. Kay loop, gumagamit naman dito ng for, do, while, and while. So, dito sa ating ang tawag dito, syllabus, may encounter natin yan dito sa week 9 and week 10. So hanggang ano lang pala tayo, hanggang week 11. So si Ma'am Rhea po ang gumawa nitong syllabus na to. Sinend lang po nito sa akin. Okay, so class, last meeting I discussed yung flowchart. Okay, so in flowcharts naman, so alam naman natin na kapag flowchart, yung gumagamit tayo, we use the different symbol to solve a problem. And then, sana natandaan nyo pa yung mga function ng symbol na yon. So, alam natin na kapag ganito yung symbol, rectangle, this is a task, diba? Yung task, yung sequence ng task. Diba? Nagbigay pa nga ako ng example na how do you prepare yourself to go to school? And then, nag-ano kayo noon, nagbigay kayo ng anong siyempre, nag-wake up kayo and then pinatay yung alarm, then take a breakfast. So parang yun yung example dito ng sequence control structure. Then in-apply natin sa flowchart and then gumamit tayo ng ganito, rectangle. So alam natin na kapag rectangle is ano siya, task siya, or kung sa programming, yun yung mga pag-create ng formula para ma-solve yung problem. Okay, so class, tingnan nyo, isa lang ang ginamit dyan. Process lang ang ginamit dyan. This is the rectangle. How about the decision? Okay, so dito, in-apply natin yung tinatawag na decision symbol. Okay, so yung letter F is false, yung letter T is true. Tingnan nyo to class. Kapag nag-false, ayan, may do something. Okay, pag nag-true, do something pa rin. Okay, so yun yung example ng decision control structure. Dito, pinag-combine na dito class yung decision at saka yung process. Kasi hanggat hindi nagto-true, hindi siya mag-stop. Pag i-repeat pa rin niya. Okay, mayroon tayong example niyan dito. Okay, next. Ito. 3 fundamental control structure. Okay, so class sa sequence, ayan, yung sa flowchart, di ba? Tandaan nyo ba to? Symbol na to. Familiar pa kayo dyan? Parallelogram yan, di ba? So ano yung purpose ng parallelogram sa flowchart? Yan yung nag-display ng input at saka output. Di ba? Nagdi-display siya ng input and output. Yan pa ba kayo? Ayan.
Ayun, nandiyan pa. Nag-okay si Miguel. Ayan, so parallelogram, nag-display siya ng input at saka output. Okay, so prompt the user to enter 3 numbers. So since i-enter sa user ng numbers, so magde-display siya ng in-input ni user. And then yung in-input ni user, yun yung ipaprocess. Kaya gumamit ulit siya dito ng rectangle. Okay? And then pansinin niyo dito. Dito, divide the sum by 3. Dito, kinuha mo na yung sum no in-input ni user. Kaya process pa rin siya in programming. And then, dinivide naman siya into 3. Kaya process pa rin. Okay? So, sana malinaw dito sa inyo yung sequence. Kaya gumamit siya dito ng mga arithmetic operation. Tsaka symbol. Okay, how about the decision? Okay, example. Is the result less than 10? Kapag nag-true, may gagawin, display fail on the screen. Then pag false, display passed on the screen. Okay, so may ginawa pa rin. Mapa true, mapa false. Since gumamit dito ng decision, kaya i-display pa rin niya. So dito naman class, prompt the user to enter a positive number. Kapag false pa rin, yung number at hindi, kasi ang hinihingi dito na i-input is prompt the user to enter a positive number. Pag negative pa rin ang negative yan, ulit na. Pag nag-positive na siya, is the number positive? Pag yes na, so stop na yun. Saka lang siya mag-stop. Yun po ang loop control structure. Okay? So sana malinaw po yung three fundamental control structure na ginagamit ng mga programmer para makabuo ng isang system. Yan po ang ginagamit. Although you are not a programmer, pero malay nyo, kayo mga civil engineer, mga mechanical engineer, parang ang Python naman daw kasi is napaka user-friendly. Kahit hindi ka programmer, pwede ka matuto dyan. Okay, so class, i-summarize muna natin ang sequences. Nag-focus tayo kay sequence halos. So sabi dito, refers to the line-by-line execution by which statements are executed sequentially. Sequential. Okay? In the same order in which they appear in the program. So they might, for example, carry out a series of read or write operation, arithmetic operation, or assignment variables. Okay. So class, mag-sample pa tayo kay sequence sa flowchart. Kasi may encounter nyo pa rin naman yung flowchart na yan. Kapag kayo ay teka. Pag gumawa kayo ng system, may encounter nyo pa rin si flowchart. Kasi yan yung parang pinaka stepping stone nyo sa pag-create ng system, paggagawa ng flowcharts. Okay, so for example, guys, I will give you a problem that you're going to solve. So in here, I want you to create a program that allow a user to enter 2 different numbers. So the software is to add the number and display the result. So tingnan nyo class dito, mayroon tayong ginamit na oval. So alam naman natin na kapag oval, ano ibig sabihin ng oval? So pag Beginning or oval, end? yes, Miguel? The beginning or the end? Yeah, very good. That's correct, Miguel. So the beginning and end of your flowchart. So class, since the problem is the user will enter 2 numbers, ayan, pinag-iwa-hiwalay niya. Ginamit ulit dito ng parallelogram. So since the user will input 2 numbers. So get the number 1 and get the number 2. And then tingnan nyo class, nag-create siya dito ng formula. So alam natin na kapag ganito yung symbol is process. So nag-create siya ng formula. After na ma-create yung formula, kailangan i-display yung result. So since sabi natin na ang parallelogram is 4
input and output display. Kaya binalik ulit siya doon. Then nag-end na yung program. O, sana pag halimbawa may problem binigay sa inyo, kaya niyong gumawa ng ganitong flowchart. Okay? So, sequence, control structure, example in Python programming. Example in, okay, so class, try naman natin since ang ating topic is i-apply natin si Python programming. So, dapat meron tayong example ng sequence control structure na iraran natin sa Python programming. Okay, so class, pwede nyo akong sabayan para mas ma-appreciate nyo yung code. Okay, so I'll give you a sample code, sequence control structure using IDLE. Meron na ba kayo naka-install? How about you, Miguel? May naka-install ka na? Wala pa. How about you, Hannah? Pwede sa cellphone? Pwede sa... Meron Pwede. po. Ayun, very good. Okay, so I'll give you an example of sequence control structure na program, then i-run nyo rin sa inyong computer. Okay. Nasaan na yun? Okay, class. So let's open the IDLE and then create a new file. Okay, so first we need to declare a variable. So this is the variable A. And then since the user will input a positive number, then we need an integer data type. Okay. And then the user will input a numbers. So we use the word input. Yan. And then lagay natin dito is yung i-enter ni user. Ito yung instruction kay user. Enter a number. Tapos yan. Then, okay, so nag-open tayo ng parenthesis, dalawa. Dito. And then, so dito class, ang example ko dito is magsosolve siya ng in-input ni user, then kukunin niya yung square root. Tama ba yung square? Tama ba yun? Okay, so another variable that will handle a number. So A. So pag ganito yung symbol, di ba napag-aralan nyo naman yan na kunin yung square root of 2. Ganyan. And then try natin siyang i-display. So paano mag-display? We're using the word print to display the result. Okay, in Python. Okay, so open and close parentheses, and then since this is a string, then the square of A, yung dineclare nating variable, tapos is B. Sir, ang lalabas dyan, yung the square root of the, na square na po siya. Yes, any number that the user will input, yun yung i-square root ng system. So plus, Sir, yung yung A is equal to A to the power of 2. Hindi po yes, lalabas hindi po, wala pong B variable po. wala. Try natin i-run para makita natin yung result. So bago natin i-run, alam ko sinesave pa ito, di ba? Okay, don't forget to save your work first. So lagay ko na muna sa desktop. Ito ay square. Square of a number. So square na lang. Okay, so halimbawa na nag-enter si user ng 2. Kasi ito yung inano niya kanina eh. Ayan, class. Nag-input si user ng 2.
Okay, anong malalabas na result? Ay, may error. Anong error? Hindi po naka-define yung B, sir. Ay, B, sorry. B pala dapat to. Nagkamali ako. Yung di pala tinutukoy mo kanina. Ulit, sorry. Okay. So, B dapat yan. Okay, try ulit natin mag-input. Halimbawa, 2, then enter. So, yung square root ng 2 is 2 times 2 is equal to 4. So, class, na-try nyo bang i-run yung code? Paki-run nga. Sino nakapagpa-run? Pwede nyong screenshot yung inyong output and then you can send it in our group messenger para alam ko na nagawa kayo ng activity. Nag-aano Maya? Kayo nagra-run din. Sige nga, tingnan ko yung sino yung unang makakapagpa-run. Maganda kasi ma-encounter nyo din. Then marami pa ako dito nakahanda na mga example. Meron ba? Meron ako. Ikaw, Miguel, nakapagpa-run ka na? Sige, wait ko ng ano. Ayan, gumagawa na si Hana, oh. Kikita ko si Hana gumagawa. How about the other? Gumagawa rin ba? Kahit nasa malalayong lugar kayo, nakakapag hands-on pa rin kayo, dapat. Okay? Abangan ko yung mga result output niya, ha? Tingnan ko dito sa ating group kung sino una makakapag-screenshot. Ay, teka. Nakaharang ba yung ano ko? Ayan, class. Nakikita nyo ba yung code ko? Sige, class. Wait ko yung result. Wala pa nakakapag-screenshot. How about si Maze? Nakakapag-ano rin ba si Maze? Tsaka si Ron and Ben Hur. Nagko-code din ba kayo? Wala ditong comsci, di ba? Lahat kayo mga engineer. Ayan, tapos na si Hana. Tingnan natin yung result ng kay Hana. Very good, Hana. Check your work. Okay, so nag-input si Hana ng 18. And then, the square root of 18 is 324. Okay, another example tayo. So, class, yun lang muna yung example nung sequence control structure. Try naman natin dito sa decision control structure. Yan, ang dami na nagsisend. Very good. Okay, sige. Gawin nyo lang yung activity na yun, then send your work in our group para ma-checkan ko yung inyong mga gawa. Okay, so let's proceed to the next topic. Okay, so I will open again my presentation. Ayan. Okay, so next topic. So, decision control structure. So, ito yung mga pag-aaralan natin. Understanding conditional statement, conditional operators, if statement, if else statement, if else statement, nested conditional statement, not keyword, logical operator, collection conditional statement. And then mamaya yung pinaka-activity nyo is you're going to solve a problem that will
display yung mga grade. Then may mga katumbas siya kung siya ba pass, failed, or high honor, yung mga ganon. Mamaya dun sa end ng ating discussion. Okay, so first topic is the conditional operators. Ayan, conditional operators. So, since the topic is about decision, so ito yung mga gagamitin natin para mag-compare ng mga decision. Okay? So, are used to compare values inside a conditional statement. So, ano-ano ba yung mga yan, class? We have the equal. Pag equal, ano yung gagawin? Kapag not equal, ano yung gagawin? Kapag greater than or kapag less than. Okay? So, kapag greater than or equal to, and then less than or equal to. Sa inyo yung mga symbol na gagamitin natin para sa decision control structure. Okay? So, class, napaka-importante na sa conditional statement ang sa if conditional statement ang indentation. So, indentation, ano ba ang purpose ng indentation? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung importance niya. So, ang indentation sa Python programming is used to indicate what statements are included inside the conditional statement. So, bawat statement kasi naka-group yan. By group. By group yung ano niya, decision. Okay? So, mamaya ipapakita ko sa inyo example. So, ang una nating example na gagawin ay si if statement. Okay, ano ba yung if statement? If statement is used when dealing with one condition. One condition lang siya, class. For example, ito yung syntax niya, class. If, so di ba, andito na naman yung word na if. If value 1 is equal to value 2, may gagawin, do something. And then, example, if age is greater than. If age is greater than or equal to 18, sasabihin, you are a legal age. You have a legal age. Kapag greater than 18. Pero pag bumaba na sa 18, walang gagawin. Walang execution na gagawin. Kasi if lang naman eh. Okay? Pwedeng thank you for using the program. Okay, try natin ano ng example dito kay if statement. Okay, open ulit tayo ng Python IDLE. Okay, erase ko na muna itong aking gawa. Pwede niyo ako sundan, class, ha? So, example ng if condition. Okay, sa age tayo. Age is equal to, so integer na naman, class, yung ating data type na gagamitin. Okay, so magpapa-input tayo kay user. Gamit tayo ng word na input. So, yan naman ay napag-aralan si input. So, input, tapos, instructan natin si user na mag-i-enter siya ng age. Enter your age. Then, gagamit tayo ng if condition diyan. Okay. Then, nag-open ka ng parenthesis, dalawa. Then, dapat may close din. Tapos, class, gamit tayo ng if. If age is greater than or equal to. If age is greater than or equal to 18, anong gagawin? Ang gagawin lang niya dyan, kapag greater than 18, ibig sabihin, from 18 and above. So, anong gagawin? Anong process ang gagawin? Ang gagawin lang dyan is, siyempre, i-display lang niya magdi-display lang siya ng ganito. Yan. Yan natin sa gitna. Legal age. Yan. Di-display niya legal age. Tapos, class, paano pag nag-input si user ng below 18? Ano yung i-display? Sige, maglagay na lang din tayo ng
i-display pa rin. So, print. Thank you. Thank you for using the program. Yan. So, class, kaya ako dinagdag dito, class, yung dalawang display para makita natin yung importance ng indentation. So, ibig sabihin, pag nasatisfy yung hinihingi ni if condition na 18 and above, i-display niya, you have a legal age. Pero pag hindi niya na-satisfy, alam mo, nag-input siya ng below 18. So, hindi na pasok yun sa greater than 18. So, anong i-display? Ang i-display lang niya dito is, thank you for using the program. Okay, so try natin, class. Try natin ito i-run, ha? Try natin kung lang error. Error kaya. Okay, for example, nag-input si user ng 18 and above. For example, 19. 19. So, ilan kaya ang i-display niya dyan? Siguro dalawang result, yung your legal age at saka thank you for using the program. So, try natin enter. Di ba? So, you have a legal age, and then thank you for using the program. So, ano yung tinutukoy ko kanina dito na indentation? Kapag itong print, thank you for using the program, itinapat natin dito sa part na to, in-ident natin dito. So, ibig sabihin, kabilang na siya dito sa if na to. Okay? Ay, try naman natin, class, mag-run ng mababa sa 18. Halimbawa, 17. Ano yung display niya? Tingnan nyo, class. Nung nag-input ako ng 17, ano nangyari? Hindi niya sinabi na you have a legal age. Ang display lang niya is thank you for using the program. Okay? So, kasi hindi niya na-satisfy yung hinihingi ni if na 18 and above. Okay, so try natin to, class, i-ident ng kapantay ng print. Try natin i-ident dito sa print na to. Okay, so ito mahalaga to, class, kasi ang dami nagkaka-problem dito sa pag-identation. Okay, so try natin to i-run. Tapos, mag-input tayo ng below 18. So, 17. So, walang i-display na result kasi si thank you for using the program na display, itinapat natin doon sa line dito sa if na to. Sinama na natin dito is yung thank you for using the program. So, sana, class, nagigets nyo yung ibig kong sabihin. Okay, so you can try to run this line of code, class. Sige nga. Nasaan na? Sorry. Okay, class, sige. Ay. Eto. Sige, class. Paki-run din, then pwede nyo ulit screenshot. Then send it in our group. Ayan, tapos na si Josh. Sino pa yung mga tapos na dito? Nagko-code ba kayo, class? Yan ko nga yung gawa ni Josh. Kung tama. Okay, very good, Josh. Sino pa? Mahina ang internet ko. Ayan, nag-send na si Miguel ng kanyang output. Are you done, class?
Yan. Para nakikita ko kayo. Ay, sorry. Nawala yung ginagawa. Okay na, class. Tapos na kayo. How about you, Hannah? Are you done? Okay. Okay, so let's proceed to the next topic. So, dagdagan naman natin class yung condition na yan. Try naman natin dagdagan natin si if. Dagdag tayo ng else. If else. If else naman tayo. PowerPoint. Okay. So, class, dagdagan natin yung ating topic. Dito naman tayo kay if statement. And then, okay. So, class, yung if else naman, magdagdag tayo ng if else, ng else. Okay. So, using if else statement, it is used when dealing with two condition class. Two condition naman ang ginagawa ni if else. So ang syntax niya is nito is if value 1 is equal to value 2, do something. Else, do something pa rin. So ang example natin dito, if age is greater than or equal to 18, print legal age, else print too young. So class, mapapansin nyo, sabihin nyo, baka masyado naman basic pala ng if else. Pero class, pag na-apply nyo na to in programming, tapos yung mga ipinapasolve na program ay medyo komplikado, dun yung talaga makikita yung kahalagahan ni if else condition. Okay, so mag-try ulit tayo. Dinilit ko pa. So, ito pa rin ang ating gagamitin. Yung age is equal to input. Magpapa-input pa rin tayo kay user any number, any age na gusto niya. Then, 18 pa din. Tapos class, print legal age. And then, magdagdag na lang tayo dito ng ano. Dagdagan nyo na lang yung code nyo dyan. Dagdagan nyo na lang ng else dito sa baba. Else. Okay, so colon. Then, print. Okay, then too young. Okay? So, iparating yung kanina na kapag nag-true, may gagawin. Kapag nag-false, may gagawin. Okay, so class, yan lang naman yung dinagdag natin si else. Kanina kasi wala siya, di ba? So, ano mangyayari? Magpapa-input pa rin tayo kay user. Okay, so let's try to run the code. F5. Okay, so class, magpapa-input tayo kay user. Kapag nag-input si user ng below 18, so i-skip niya yung part na to kasi ang kasama lang sa part na to is above 18 lang ang hinihingi. Pero kapag below 18 ang hiningi niya, else na, so ang i-display niya is too young. So dito siya sa part na to. Okay? So try natin ulit i-run. So pag nag-input tayo ng 18 and above, for example, 18, kasama doon si 18 ha. Okay, legal age ang i-display. Which is true. Na-satisfy niya yung hinihingi na age is greater than 18. Greater than or equal to 18. Kaya kasama si 18 doon. Okay? Pero kapag
Kapag ang hiningi naman niya is, ang in-input naman ni user ay below 18, for example, 14, you're too young. So, yun yung ano, yun yung under ng else state. Okay? So, class, nagets nyo ba si if else? Ayan. Alright. So, class, nagets nyo ba si if else? Sige, pwede nyo i-run code. Nagko-code ba kayo? Sino ang mga nagko-code dyan? Mukhang nakikita ko lang na masipag mag-code ay si Hana eh. Tsaka si Miguel kasi yung iba, walang camera. Mababagal yata internet. Ipapaligsahan si Miguel at saka si Hana pagko-code. Ayan ang bilis ni Hana nakapag-send na agad siya ng output niya. Tsaka si Miguel. Yung iba hindi nagsisend. Hindi ko alam kung nagko-code kayo. Class, kailangan yung matutunan mag-code kahit engineer kayo. Kasi may Python 2 pa kayo. May Python 2 and Python 3 pa yata kayo. Kaya kailangan nyo matutunan yung basic. Basic lang yung part na to, basic pa lang to. Pagdating nyo ng Python 2, medyo i-advance na ng konti. So, dapat meron na kayong konting idea. Mayroon kayong idea talaga pagdating dito sa. So, ang topic natin is based doon sa syllabus na binigay niyo. Ito. Okay, so proceed na tayo kasi nakapag-send na naman yung mga nagko-coding. Alright, dagdagan natin ulit. How about if if else statement? Dami na, parami na ng parami to. Okay, so if else statement. Okay, use when dealing with 3 or more condition. 'Di ba? 3 or more condition. Kasi kanina dalawa lang eh. Kanina isa lang, tapos naging dalawa. Paano kung tatlo na? Tatlong condition ng or more. So, kailangan natin ng maraming elif. Pwedeng dumami yung elif. Okay? So, ito yung syntax class. Syntax. If value 1 is equal to value 2, do something. If value 1 is greater than or equal to value 2, do something. So, pwedeng dumami yung elif. Then, else do something. Halimbawa, to class, ilang condition to? Tatlo. Legal age, teenager, tsaka too young. Pwede pang madagdagan to. Depende sa situation. Okay? So dito, if age is greater than or equal to 18, you have a legal age. Ibig sabihin, 18 and above, legal age. Okay? So kapag naman, if age is greater than or equal to 13, so ibig sabihin, from 13 to 18, from 13 to 17. O bakit kasama yung 13? Kasi may equal eh. Di ba? 13 to 17. Ang i-display niya, teenager. Pero kung mababa sa 13, like 12 and below, too young yun. Okay, so paano natin siya gagawin sa saan natin example? Ayan. Paano natin siya gagawin sa Python?
Okay, wag na natin i-delete yung kanina. Magdagdag na lang tayo. So, magpapa-input pa rin tayo kay user. Ayan. Age is equal to integer para nang i-input niya, whole number. So, enter your age. And then, so, if age is greater than or equal to 18 pa rin, tapos print legal age L. So, dito tayo magbabago, class. Dagdagan natin. So, gawin natin tong elif na to, elif. So, sana matandaan nyo class si elif ha. Elif age is greater than or equal to ano bang, ano naman, 13 ano? 13. So, ang i-display dito class is print in ager. I-close na agad natin siya. Saka na natin dagdagan na. Pero class, pwede pa to dumami ha. Pwede pa to madagdagan. Pwede pa madagdagan ng elif yan ha. So, yan lang muna kasi mamaya may pa-activity ako sa inyo. Okay, then tapusin na natin yung condition. Else, then print pag below 13, like 12 pababa, ang i-display na niya is too young. Tama kaya to class? Wala ba akong error? Okay, so try to run the program. Yan. So class, pag nag-input ako dito ng below 18, ay halimbawa yung ano na lang, 12. 12. Too young. Kasi hindi na-satisfy yung condition na greater than or equal to 13. Ibig sabihin, 13 and above. 13 to 17. So, hindi na-satisfy. Kaya, so, dinaanan niya yung part na to. So, hindi na-satisfy. So, proceed siya dun sa kasunod na condition. So, ano yung kasunod na condition kapag hindi na-meet yung hindi na-satisfy yung condition. So, dito na siya pupasok kay too young, else too young. So, sana class na-gets ito para may ma-apply nyo dun sa activity. Yan. Ayun, si Hana, ang bilis mag-code, oh. Yan, nakikita ko yung mga output nyo. Very good. But the other, ba't hindi nagko-code yung iba? Mga naka-close ang camera. Mag-code kayo. Simple yung mga sample pa lang to. Pero pagka... Yan. Teka, yung sinad ni Miguel ay greater than 18 pa rin to, Miguel. Yung elif mo. Babaan mo siya. Pinantay mo pa rin siya dun sa unang condition. Dapat mabago naman yung kasunod na elif. Dapat iba siya dun sa nauna. So, 13 dapat to. Sino pa yung nag-send? Papaligsahan yung dalawa. Si Josh. Ayan, nagawa si Josh. Ano ko yan? Gawa ni Josh. Yan. Tama na to, Josh. Very good. Okay. Next tayo. Okay, class. Nested naman tayo.
Ayan. Nested conditional statement. Okay. So class, ito naman si ano. Gusto nyo matry mag-answer na doon sa una nating ano? Gusto nyo mag-try? Meron akong ipapagawa sa inyo na na same na ano pa rin. Try nyo naman class try nyo mag-create ng program based doon sa binigay ko na mag-i-input si user ng mag-a-assign ka ng password. So, if else lang ang gagamitin. Bago tayo mag-nested conditional statement. Baka makalimutan nyo kasi walang challenge doon sa part na diniscuss ko. Gusto ko ma-challenge kayo. So, magpapa-input ka kay user ng password na inassign mo. Kapag tama yung in-input ni user na password, sasabihin niya, access granted. Pero kapag mali yung password na in-input ni user, sasabihin niya doon, access denied. Sige nga, paunahan. Kaya? O, if else lang ang gamitin. Kapag magpapa-input ka kay user ng password, tapos, pag ano lang naman yan, hindi nyo na kailangan doon maglagay ng ng integer kasi string naman siya eh. So, input lang ang gagamitin. I'll give you 1 minute o 2 minutes. Kaya ba? Magpapa-input ka kay user ng password, which is inassign mo naman siya. Kapag yung password na yon is correct, sasabihin niya, access granted. Pero kapag mali yung password, sabihin niya, access denied. Sino kaya makakagawa? Si Ron, ba't di nagawa si na Ron, si Ben Hur, at saka si Kane? Kakunti lang pala kayo, no? Pag hindi nyo nakuha, in 2 minutes, ibibigay ko yung result, ha? Para may challenge. Tagal kasi ng time natin dito eh. Tayo. Hanggang 8. Let's proceed tayo dun sa kasunod natin topic. Mga 6:11. Ayan, tapos na agad si Miguel. Oh, dinagdagan ni ano yung kanyang ano. Dinagdagan ni Miguel at si Miguel, dinagdagan ni Miguel. Si Miguel nga ba ito? Oh, dinagdagan ni Miguel ang kanyang ano, ibig sabihin na-appreciate niya talaga yung ginagawa niya. Sabi ni Miguel, kapag yung age is greater than or equal to 3, baby. Oh. Kapag greater than or equal to 12, greater than or equal to 12, child. Kapag naman yung age 17, teenager. Kapag greater than or equal to 60, adult. Pag greater than or equal to elderly. Else, brain death. Yan, tama yung class na nag-aano kayo. Nag-explore kayo ng mga ganito para mas maano nyo siya. Mas ma-appreciate nyo yung gamit ng if-else na to. Kasi pagka iba-ibang situation na, like yung activity natin ngayon, yung sa password.
Yun nga lang, dapat alam nyo si integer, alam nyo si string. Ibig sabihin, class, dito sa example natin, dito sabi, ibibigay ko sa inyo na challenge is, nagko-compare din si if-else ng string. Hindi lang laging integer, hindi lang laging float. So, pwede rin mag-compare ng ng string. Meron na bang nakagawa? So, kung wala nakagawa hanggang 6:12 na. Wala pang na. Enter pa rin. Ay, tapos na pala si Sino to? Si Miguel ba to? Yes, sir. Kung mali po yung input mo, yun yung mangyayari po. Okay, ano mangyayari? Better luck next time. Sige. Ay, pag halimbawa tama yung input, ano yung mangyayari naman? Your in po lalabas. Pagka tama yung password na in-input, ano sasabihin? Ang akin dito kasi is access granted. Sabi po, your in po. So, sa totoong buhay, di ba, nangyayari yan. Pag nalimutan mo yung password mo sa Facebook, ako, taranta ka na kasi, ano ba yun? Ano ba yung, buti na lang, may reset password na tayo. Nare-reset na natin sa Gmail. Galing nga ni Google, ni Facebook. Ayan, so tapos na rin sige nga, Hana. Ano yung password mo na in-assign dito? 1818. Okay, access granted. Alright, may nakagawa na. Ang pang may top notcher na tayo dito sa mga activity Yung iba, wala pa akong nakikitang nagsisend ng mga output like si Ben-Hur. Baka tulog ito si Ben-Hur kaya nakaklose ang camera. Si Ron. Si Ken. Gawa rin kayo, Ken, ha, nung ating ng ating activity para ma-appreciate niyo yung if else at saka yung mga control structure natin sa programming. Okay, so may nakagawa na. So ibig sabihin may natutunan naman kayo doon sa if else. So proceed na tayo class doon sa huli nating gagawin. Si nested conditional statement. Okay, tingnan natin to. So when you use when dealing with condition inside a condition. Diba? Condition inside a condition. So, ang syntax niya, if value 1 is equal to value 2. Ayan. So, tingnan niyo class, yung indentation. Ito, dito sa part na to, dito mas mahaba yung dito. Then, yung mga kasunod na if, may indentation na ginawa. Okay? So, example, if age is greater than or equal to 18. So, given na yon yung na yan. Then, nagdagdag nga lang tayo dito class ng height. So dalawa yung if naka-indent yung isang if. Tapos gumamit na tayo ng elif. Okay? So if height is greater than or equal to 170. So ibig sabihin, dalawa yung condition, isang age at saka isang height. Dapat yon, ma-meet yon ng dalawa para lumabas sa result is you are a legal age and tall. If age is greater than 18 pa rin, tapos yung height mo is 156, so pag na-meet mo yung condition na yon, na-satisfy mo yung condition na yun, ito yung lalabas naman, legal age and average. Pero kung wala talaga, binabaan mo to, naging 17. So wala na, hindi na pasok sa hinihingi na condition. Ang ilalabas na lang na result dito is legal age and short. Yun. Okay? So try natin example. Example tayo. Yan, mahaba-haba na yung code. Oops.
Dali. Ayan. So, class, dito magpapa-input pa rin tayo kay user. Tapos, dalawa na yung ating ipapa-input kay user. Isang age, tsaka isang height. Age, tsaka height. Ang height niya is, papa-input lang natin. Since number ang i-input ni user, so ang ating data type na gagamitin is whole number. Kaya integer. Okay? So, integer input. Tapos, enter your height. Yan. Dalawa na ang input ni user. Age at saka height. Okay, wala ba error? Okay, so 18 pa din ang legal age. Tapos, tanggalin ko na to class ha. Kasi gagamit na tayo ng maraming elif. Okay, so another if. Ayan. Okay, so if height greater than or equal to 176. Tapos, ang ipiprint na dito ay print. Tingnan nyo class yung indentation. Print, sorry. Error na yun. All and legal age. So, open, tayo. Okay. So, another if. So, class, hindi natin pwede dito ipantay si elif. So, dapat dito kapantay siya ni if. Hindi kapantay ni print. Okay, next is else. Ay, mali. Elif height greater than or equal to 150. Okay, 150. Tapos, tingnan tayo. Print ano nasabi natin dito class? Average and legal age. Yan yung gamit ni elif ha. Okay, mag-else na tayo. Tapusin natin yung condition. Else, pag hindi satisfy, print pag hindi na-satisfy, ang sasabihin niya ay ano ba? Short and legal age. Yan. So, tinignan niyo to class. Yung ating So, si user, dun sa nested conditional statement ha. Si user ay dalawa i-input niya. Diba? Dalawa i-input niya. Isang age at saka isang height. So, dapat masatisfy mo na yung yung age na input ni user. Okay? Tapos, ang pangalawang masasatisfy dapat is yung height. Kapag 176, tall and legal age. Kapag 150,
average and legal age. Kapag hindi na-meet is, yan yung i-display niya, short and legal age. Okay, so try natin. Anong error? Okay. Si height ay 2 pa. Tingnan niyo class, napaka-sensitive niyan. Kulang ako ng parenthesis. Okay, class. So, first, we need to input the age about 19. Yung height. So, ano ba yung pasok doon sa tall and legal age? So, 176 and above. So, ano ba? 180. Okay, tall and legal age. So, kapag naman nag-input tayo ng ano, so class na gets nyo ba si elif? Ready na ba kayo sa ano? O iraran nyo pa to? Gusto nyo pa to i-run? Example? Gusto nyo pa i-run yun, Hana? Or na-gets na? Okay na. Okay, sige. I'll give you, nakakailang ano na ba tayo? Oh, tapos na pala, ang bilis. I-run na agad ni Miguel. Pa-addict na si Miguel sa pagko-code, oh. Nagdadag na. Yan. So, class, cha-challenge ko kayo, ha? I'll challenge you to answer these exercises. Ito yan, ah. Yan. Ano ng teacher. Dito mag-i-input si user. Magpapa-input kayo kay user ng 3 subject. Pero integer. Tapos kukunin niya yung average. Yung 3 subject. Create a program that makes the user input 3 grades. Pwede nilagay nyo math, science, programming. Abag math, about 85. English, 90. Tapos science, 94. Then kukunin yung average ng 3. Okay? Tapos, pag nakuha na yung average ng 3, pag ang grade ay above 100, invalid yun. Wala namang grade na ganon. Or below 50, invalid grades pa rin. Below 50. Pag mga ganito, di yun, invalid grades. Pero kapag pumasok siya, yung average sa 98 to 100, ang i-display niya ay highest honor. Kapag yung average ay 95 to 97 with high honor. And then same dito, 90 to 94 with honor. Then 75 to 89, pass. And then 74 to 51, fail. Okay, so note, print the necessary message for each condition. So, yung message, ito yung message na tinutukoy, yung failed, pass, with honor, with high honor, with highest honor, and invalid grades. Madali o mahirap? Dali. Hana, madali. Easy. How about you, Miguel? Easy din. Easy lang pala. Kailangan nyo kasing i-challenge. Naka-record pa ba tayo? Yes, sir. Naka-record po. Ay, very good. Kasi kailangan natin mag-record at panonoodin ito ng ating program chair na si Sir Ilaw, Dr. Ilaw. How about yung iba? Nagko-coding pa ba? Ilang minuto nyo kayang sagutan yung natin, yung task. In-screenshot nyo ba yung yung problem na pinapaano ko? Yan. Screenshot nyo kala sa challenge. Mali-spelling ng condition. Wala ng I.
condition. Yan. See. Sige, class, answer this. Tapos, tingnan natin. Oh, ang pinaka masipag ditong magsagot ay si Hana at saka si Miguel at si Josh. Very good na very good. Baka maging programmer kayo kahit kayo yung mga engineer. Kung mapapansin nyo, class, ang inyong mga ang inyong nasa syllabus, mga basic lang siya. Compared dun sa IT, advanced na yung ano nila. Yung topic nila ngayon, masyado ng advanced na. Sa inyo, yung mga ganyan lang. Kung makikita nyo dun dito sa syllabus, ayan, no? Hanggang module, ano lang pala kayo eh. Hanggang week 11 lang pala kayo, class, oh. Malapit na pala kayo mag-ano. So, ang kasunod natin topic dito ang kasunod natin topic sa 9 and 10 ay iteration, repetition, control structure, yung while, input, infinite loop, definite versus indefinite loops, boolean, flags, indefinite loops, nested loops, break statement. So yan yung kasunod natin topic next meeting. Week 9 and week 10. So, ang ating ano dito ay si Sel Lionel. Yun ang ating topic ngayon. Okay, so parang hindi ko na-discuss si multi-way selection. Nested selection. Okay, so yan. Yan yung bigyan niyo mga Ray. Tapos na ba kayo? Yun ang ating first honor dito. Ayan, tapos na si Josh. Tama po ba ito, sir? Tingnan natin, Josh, naglo-load pa yung ano. Ayan. 75. Oh, very good naman si Josh. Oh, first grade niyang in-input is 100. Nag-input siya ng second grade, 50. Third grade, 75. The average is 75. Ano pa yung under ng 75? Tingnan natin. Under ng 75. Average ay pass. Oh, tama. Tama to, Josh. Very good. Si Hana. Wala pa sila Hana. Paano i-close yung record nito, Miguel? Pag nag-end tayo, automatic yun? Yes, Automatic. sir. Pero pwede rin po manually stop record. Saan po yun ano? Baka masyado nang mahaba, tapos hindi na ma-play ni sir. Kasi magto 2 Nasa hours. more po. Tapos record transcribe. So more, records, transcribe. Pipindutin ko lang yun ulit. Ayun, nakita ko na. Stop recording. Yan, baka dumami na yung video ni sir. Baka pwede na natin i-stop to habang nagawa kayo ng activity. Paalam muna tayo sa ating program chair. Thank you po, Sir Ilaw, for watching us.
for watching our recording video. Okay po, sir. Mag-activity po muna kami ng aking mga bata. Kasunod pa po kaming activity. Thank you po.